Nitong mga huling mga linggo ay ating napag-aralan ang buhay ng mga disipulo ni Kristo Jesus, di ba? Isa-isa nating nakilala kung anong klaseng tao sila at kung ano ang kanilang mga naging buhay at kung ano ang nangyari sa kanila sa bandang huli. Na halos lahat sa kanila, puwera lang kay Judas, no? Masasabi nating ay nagtagumpay dun sa kanilang pagiging disipulo o apostol ng ating Panginoong Jesus. At dun sa ating pag-aaral, dito sa buhay na masasabi ko ay ordinaryo o pangkaraniwang mga tao, itong 12 disipulo ni Jesus, na kung minsan ay makikita natin yung kanilang kahinaan pa, di ba? Na may mga pag-uugaling hindi maganda, na hindi karapat-dapat para sa isang taong nagsasabi na siya ay disipulo ni Jesus. Ako ay nakakasiguro na marami sa atin ay nakaka-relate sa mga buhay nitong mga tao na ito. No? At nakakasiguro din ako na masasabi ninyo, ay buti na lang. Itong mga disipulo ni Kristo Jesus ay katulad ko rin pala. No? Mga taong makasalanan. Ngunit sa bandang huli ay ginamit ng Diyos. Di ba? Sila ay ginamit ng Diyos. Nakita natin kung paano binago ng Diyos ang mga buhay ng mga taong ito. Nasa umpisa sila ay tinawag na mga alagad o mga disipulo ni Kristo Jesus. Sa wikang Greko, ang tawag natin dyan ay matetes, na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay pupil or learner, o yung estudyante, o yung mangangaral, o yung nag-aaral. Yun ang ibig sabihin ng disipulo o ng matetes. Na makikita rin natin sa bandang huli, doon sa katapusan o yun sa pagtatapos ng ministeryo ni Kristo dito sa mundo, itong mga disipulo na to ay ginawang mga apostol. Di ba? Sa wikang Greko ay apostolos. Na ang ibig sabihin, sa wikang Ingles ay messenger, one who is sent, or an ambassador of the gospel, or the official representative of the Lord Jesus Christ. Tinanong ko yung asawa ko kanina, ano ba yung ambassador? Sabi niya sa akin, kinatawan. Tama ba? No? So itong mga disipulo na naging apostol, na naging kinatawan ni Jesus sa mga tao. Hindi lang sa mga Hudyo, pati na rin sa mga Hentil. Kaya sa oras na ito, ang ating pag-aaralan ngayon ay kung paano sinugo ni Jesus itong mga disipulo niya. Kung paano sila pinahayo at pinapunta doon sa mga tupang naliligaw sa sambahayanan ng Israel. Pwede ko ba kayong maanyayahan na magsitayo at ating babasahin ang ating pangunahing talata dito sa Mateo chapter 10, verses 5 hanggang verse 10. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay ang Mateo chapter 10 verses 5 to 10. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus. Sila ay inutusan niya na sinasabi, huwag kayong pupunta sa daan ng mga hentil at huwag kayong papasok sa alinmang lungsod ng mga taga-Samaria. Sa halip, pumunta kayo sa nawawalang tupa sa sambahayan ni Israel. Sa inyong paghayo, ito ang inyong ipangangaral. Ang paghahari ng langit ay nalalapit na at pagalingin ninyo ang mga may sakit at linisin ninyo ang mga ketongin. Buhayin ninyo ang mga patay at magpalayas kayo ng mga demonyo. Ang tinanggap ninyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad. Huwag kayong magbaon ng ginto o pilak o tanso man sa kanyang pamigkis. Huwag kayong magbaon ng bayong sa inyong paglalakbay o ng 2 balabal o panyapak o ng tungkod man sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po muli ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po
ay makapagtipon sa napakagandang lugar na ito, na kung saan kami po ay nabigyan ng pagkakataon na kayo po ay aming masamba sa pamamagitan ng pag-awit at sa oras na ito, sa pamamagitan ng pag-aral ng inyong salita. Huwag niyo po sanang hayain na kami po ay guluhin ng aming kaaway na si Satanas, bagkus Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, ay amin pong maintindihan ang inyong mga utos, ang inyong mga salita. Tinataas ko rin po sa inyo ang aking sarili, ang aking kahinaan, naway kayo po sana ang siyang mangusap sa aming lahat sa oras na ito. Panginoon, muli po ay itinataas namin sa inyo ang nalalabi pang oras sa hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo ho tayo. Doon sa binasa nating at yung pangunahing talata, tinawag ni Jesus yung kanyang mga disipulo. At ano ang utos niya? Na kayo ay pumunta doon sa mga naliligaw na tupa sa sambahayan ng Israel. Ngayon, kung sa paano at kung bakit doon sila pinapunta, yan po ang ating didiskubrihin sa hapong ito. 3 punto lamang po ang ating pag-uusapan sa hapong ito. Una, doon sa utos ni Jesus sa 12, ang sabi niya ay humayo at puntahan ang nawawalang tupa sa sambahayan ng Israel. Sumunod ay humayo kayo at mangaral. At yung pinakahuli, humayo at walang dapat baunin. Okay? So yan lamang po, 3 punto sa hapong ito. Ngayon sa tingin ko, alam nyo naman kung saan nanggaling yung pangalan ng ating iglesia. No, alam nyo naman siguro na ito ay galing saan? Yung CCF. Doon sa Great Commission. Di ba? Ano bang ibig sabihin ng CCF? Akala ko sabihin nyo Chinese Community Fellowship eh. Tama, Christ's Commission Fellowship. Yun ang ibig sabihin ng CCF. No? Dahil sa ang ginawa ng ating mga elder pastors, no, naintindihan nila, no, itong dakilang utos na ito. Na kung saan ang bawat Kristiyano ay dapat gumawa ng disipulo sa bawat o sa lahat ng bansa. Pero kung titingnan ninyo yung binasa natin kanina sa Mateo chapter 10 verse 6. Ano ang sinabi riyan? Ang sabi ron, sa halip, sabi ni Jesus sa mga disipulo, sa halip pumunta kayo sa nawawalang tupa sa sambahayan ng Israel. Bakit pinigilan niyang pumunta sa mga Samaritano at sa mga Hentil at sinabi sa halip, ang puntahan nyo yung mga Hudyo, yung mga kababayan natin? Bakit yan ang inutos ni Jesus? Kinokontra ba ni Jesus yung kanyang sariling utos? Sinusuwayan niya ba yung kanyang utos? Yun ba ang ginagawa ni Jesus? Abay, hindi po. Definitely, hindi niya kokontrahin yung kanyang sariling utos. Bakit niya, kung gayon, sinabi sa mga disipulo na sa halip ay puntahan ninyo ang mga naliligaw na tupa sa sambahayan ng Israel? Bakit yun ang kanyang sinabi? Makikita natin ngayon dito. Babasahin ko sa inyo ulit ang Mateo chapter 10, verse 5 and 6. Ang sabi rito, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus. Sila ay inutusan niya na sinasabi, huwag kayong pupunta sa daan ng mga Hentil at huwag kayong papasok sa alinmang lungsod ng mga taga-Samaria. Sa halip, pumunta kayo sa nawawalang tupa sa sambahayan ni Israel. Yun ang utos, specific instruction. Ano yung instruction na yon? Pumunta kayo sa nawawalang tupa sa sambahayan ng Israel. Pero bago natin pag-usapan pa ng mas lalong malalim yan, meron lang akong gustong ipunto rito. Doon sa paraan ng pagsugo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Alam nyo ba na ang mga alagad ni Jesus, yung kanyang mga disipulo, nung pinaalis niya ito, ay pares-pares, dalawahan sila. Tingnan natin dito sa Marcos chapter 6 verse 7. Ano ang sinasabi riyan?
Tinawag niya ang 12 alagad, sila ay sinugo niyang dala-dalawa at binigyan ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu. Hindi pinaalis ni Jesus sila ng nagsosolo lang o yung parang Lone Ranger. Hindi. Pares-pares, in pairs or in twos. Yun ang ginawa ni Jesus. Sa anong kadahilanan? Alam niyo ang paniniwala ko dyan, it is for accountability sake. No? Kanina ko pa iniisip kung ano yung accountability sa Tagalog. Kung matulungan niyo ako, sabihin niyo na lang sa akin. No? Yung accountability, di ba? Kapag silang dalawa ay magkasama, kumbaga responsable sila sa isa't isa na ma-check ang kani-kanilang mga sarili. Di ba? Kung may nakitang mali akong ginagawa, sisitahin ako nung kasama ko. Kung may nakita ko siyang maling ginagawa at hindi makadiyos, sisitahin ko naman siya. No? Yan ang isang kadahilanan, lalo na sa mga leader. Lalo na sa mga leader ng iglesia. Kailangan may accountability. Hindi pwedeng wala. Dapat na-check natin ang isa't isa. Kung titignan nyo pa nga sa Lucas chapter 10 verse 1, ang sabi rito, pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humiran din ng 70 iba pa. Sinugo niya sila ng dala-dalawa sa kanyang unahan. Sinugo niya sila sa bawat lungsod at dako na kanyang pupuntahan. Dito muli makikita natin, nung sinugo ni Jesus yung 70, pinaalis sila ng dala-dalawa. Pair by pair. Diba? Meron kasing accountability na nangyayari kapag pares-pares. No? Ang isa pang kadahilanan sa tingin ko ay upang sila ay magtulungan dun sa kanilang gawain, dun sa kanilang ministeryo. Na pag sila ay nakatagpo ng problema o meron isa sa kanila ang nahirapan o nadapa, merong isa pang aakay, di ba? Kung titignan ninyo ang Ecclesiastes or ang mga ngaral, chapter 4, verse 9 to 10, ang sabi riyan, dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa aban niya na nag-iisa pagka siya'y nabuwal at walang iba na magbangon sa kanya. Alam niyo, sa kalagitnaan ng kanilang mga pagsubok o yung oposisyon na kanilang dinadaanan, yung meron kang kasama na tutulong sa iyo sa pag-atang nung kung anumang problema na meron ka, ay napakahalaga. Di ba? Napaka-importante kaysa sinusolo mo yung problema. Yun ang kadahilanan kung bakit sila pumunta o magkasama para magtulungan. At ang isa pang kadahilanan, hindi ko pala nailagay rito, ang isa pang kadahilanan ay ito po ay utos ng Diyos. Ito ay kasama sa mga utos ng Diyos, na kung saan ang sinasabi roon na ang testimonya ng 2 o 3 tao ay may katotohanan. No? Nalaktawan ko lang nga siguro at hindi ko na ilagay niya. Yun pa po ang isang kadahilanan. Na kung saan ang testimonya ng 2 o 3 tao ay may katotohanan. Yun po ang kadahilanan kung bakit pair by pair. No? Kasi baka mabasa niyo yan, o nga no, bakit dalawahan, bakit hindi isa-isa lang? Okay? So punta na tayo dun sa pinakaunang punto natin. Tingnan natin muli yun ating pangunahing talata. No? Ano ba ang sabi ni Jesus doon? Ano ang utos niya? Pumunta kayo doon sa mga naliligaw na tupa sa sambahayan ng Israel o ni Israel. Bakit sa mga Hudyo? Bakit hindi sa mga Samaritano o sa mga Hentil? Bakit sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ni Israel? Kung titingnan nyo nga dito sa Mateo chapter 15 verse 24, may dagdag ko lang, ang sabi nga ni Jesus, sinugo lamang ako para saan daw? Sa mga naliligaw na tupa sa sambahayan
ng Israel. Siguro by this time, medyo nagkakaroon na kayo ng idea kung bakit. Bakit nauna itong mga Israelita? Muli, tanungin ko kayo, sa tingin nyo ba ay sinusuway ni Jesus mismo yung utos niya? Na kung saan na sinabi niya sa Matthew 28 na humayo kayo at gumawa ng disipulo sa buong bansa, sa buong mundo? Alam po ninyo, hindi. Hindi niya kinukontra yung sarili niyang utos. Hindi niya sinusuway ito. I-explain ko lang sa inyong maigi. Meron ho kasing sequence yan. Alam po ninyo, ang ating Panginoong Jesus ay isang organisadong tao, matalino, at hindi siya bara-bara. So dun sa una niyang plano, bago pumunta doon sa lugar ng mga hentil, sino muna ang uunahin niya? Itong mga Hudyo. Kaya dito sa unang misyon na ibinigay niya dito sa kanyang mga disipulo, unang mission ito ng kanyang mga disipulo, nilimita lamang niya doon sa mga Hudyo. It was only limited to the Jews. Kaya ang tawag nga natin doon ay limited commission, hindi great commission. No, limitadong utos, hindi yung dakilang utos. Bakit? Doon lamang sa mga Israelita. Doon lamang sa mga Israelita. At kung titignan niyo naman kasi yung dakilang utos, medyo global ang sakop nito, di ba? Sa buong mundo. Bago natapos ang ministeryo ni Jesus dito sa mundo, bago siya pala pumalaot sa langit, yun ang naging utos niya. Na tayo ay magpatotoo o gumawa ng disipulo sa buong mundo. Kaya kung titingnan ninyo sa Mateo chapter 28, verse 19 to 20, pwede ho ba nating basahin ng sabay-sabayan? Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kung titignan nyo yan, hindi po kinontra ng Diyos o sinuway ni Jesus ang kanyang utos. Ang ating Panginoong Diyos ay may plano. Sino ang mauuna? Yung mga Hudyo. At sino ang susunod? Tayo, mga hentil o mga pagano. Tingnan ninyo dito sa Roma chapter 1, verse 16. Ano po ang sinasabi riyan? Sabay-sabay ulit. Ito ay sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo patungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Ang ebanghelyo ay una para sa mga Hudyo at sunod ay para sa mga hentil. Pero hindi pa rin natin nasasagot yung tanong, bakit nga nauna sa mga Hudyo bago sa mga hentil? Ito yung kadahilanan. Pakinggan ninyong maigi. Una ay dahil sila ang piniling lahi ng Diyos. They were the chosen race sa wikang Ingles. Sila ang piniling lahi ng Diyos. Kung titingnan ninyo dito sa Deuteronomio chapter 7 verse 6, ang sabi riyan, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Sila yung pinili Di ba? Pinili sila bilang sariling pag-aari ng Diyos. Pinili sila higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Sila ang pinili ng Diyos. Sila ang pinili upang tanggapin ang kautusan ng Diyos. Sila rin ang pinili na kung saan sila yung lahi na pinanggalingan ng ating Haring Mesiyas.
ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi pa ba yan kadahilanan, sapat na kadahilanan para masabi natin na karapat-dapat lang na mauna itong mga Hudyo na ito? Tama ho ba? Kayo po ba ay sumasang-ayon doon? Na karapat-dapat lamang na sila ang mauna? Isa pang kadahilanan, dahil sila ang ginawang daluyan ng Ebanghelyo para sa mga hentil. Ang ginawa ng Diyos, sila ang ginawang daluyan ng Ebanghelyo sa mga hentil. Sila yung naging conduit ng gospel papunta sa mga pagano. Bago pumunta sa langit si Jesus, ito yung sabi niya sa Gawa chapter 1 verse 8. Sabi niya, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Kayo ay magiging mga patutuo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at sa mga pinakamalayong bahagi ng lupa. Katulad ng sinabi ko, sila ang ginamit ng Diyos bilang daluyan ng Ebanghelyo sa mga hentil. Bago pumunta sa langit si Jesus, anong sabi niya sa mga disipulo niya? Na sila daw ay tatanggap ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Kapangyarihan para ano? Para magpatotoo. Saan? Sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Mapapansin nyo dyan, dun sa utos ni Jesus, nauna ang Jerusalem at Judea, na kung saan dito nakatira ang mga Hudyo. Bago siya pumunta sa Samaria. Sino naman yung mga Samaritano? Ito yung mga mistiso. Kalahating Hudyo, kalahati hindi ko alam kung ano. Mga mistiso. At yung pinakahuli ay sa pinakamalayong lugar o bahagi ng lupa, na kung saan ay doon tayo makikita yung mga hentil, yung mga pagano. Ang isang katotohanan na matututunan natin dito kay Jesucristo ay kung paano niya isinaayos yung kanyang mga tao, yung kanyang mga alagad at yung kanyang ministeryo. Maliban doon sa pagpapasugo sa kanila na pares-pares, inutusan din ni Jesus yung kanyang mga disipulo na pagtuunan lamang ang kanilang ministeryo sa iisang lugar. Saan yung lugar na yon? Sa Israel. Sa mga Hudyo. Alam ni Jesus kung ano ang dapat unahin at dapat bigyan ng priority. Alam niya kung ano ang dapat at kung sino ang dapat na mauna. Alam niyo po, si Jesus, hindi niya hinayaan lang na dumiskarte sa sarili nila itong mga disipulo niya. He made sure na maiga-guide niya ito kung saan mang ministry sila gagalaw. Alam po ninyo, kung ang paggawa natin ng ministeryo puro bara-bara na lang at sige-sige, alam nyo na siguro kung ano ang magiging resulta. What will be the result? Di bara-bara na rin lang, saka sige-sige, di ba? Samahan mo pa ng Sputnik. Alam niyo ba yung Sputnik? Yung mga bata, hindi na alam yun No, Brother Joseph? Okso. Alam po ninyo, ang ating Panginoong Diyos ay isang taong matalino, isang Diyos na marunong. Kaya lahat ay isinasaayos niya. Ang plano niya ay ganito. Hudyo, bago, mga hentil. Hindi lang yun. Pansinin ninyo, ilang taon ba nagministeryo si Jesus dito sa mundo? 3 taon lamang po. Sa loob ng 3 taon ay natapos niya o natupad niya ang kanyang misyon dito sa mundo. Alam niyo kung bakit niya nagawa yun? Alam niyo kung bakit niya nagawa yun? Dahil siya ay nag-focus lamang, tinuon lamang niya ang kanyang pansin doon
sa 12 disipulo na under sa kanya. Hindi siya nagpakabisi sa kung ano't anong mga ministry. Ang pinagtuunan lang niya ng pansin ay itong 12 disipulo niya. Na kung saan ay sinigurado niya na ang bawat isa ay magiging equipped, no? Ay matututo upang magampanan ang mga utos na ibibigay ni Jesus sa kanila. At ang kanyang utos ay kanilang maisa sa buhay din. Sinigurado niya yun. Sinigurado yan ng ating Panginoong Jesus. Tingnan natin naman yung ating pangalawang punto. Ang sabi ni Jesus sa kanila, sa kanyang mga disipulo, na sila ay humayo at mangaral. Ang sabi sa Mateo chapter 10 verse 7 to 8, sa inyong paghayo, ito ang inyong ipangangaral. Ang paghahari ng langit ay nalalapit na. At pagalingin ninyo ang mga may sakit at linisin ninyo ang mga ketongin, buhayin ninyo ang mga patay at magpalayas kayo ng mga demonyo. Ang tinanggap ninyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad. Alam nyo, ang pinakaunang hakbang sa ministeryo ay hindi yung pagpapagaling ng mga may sakit o yung pagpapalayas ng demonyo o yung pagbubuhay sa mga patay o yung pagpapagaling sa mga ketongin. Hindi po yan ang unang hakbang sa ministeryo. Alam niyo po kung anong unang hakbang? Ayon kay Jesus. Ano raw? Mangaral. You preach. Ipangaral mo ang kanyang salita. Yun ang utos niya sa kanyang mga disipulo. At ano raw ang dapat ipangaral? Ano raw ang dapat ipangaral? Na nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Di ba? Ang sabi niya riyan, ang paghahari ng langit ay nalalapit na. Ang ibig sabihin ba ni Jesus dito ay ang kanyang kaharian ay nandirito na? Hindi po. Ang sinasabi lang niya na ang kanyang kaharian ay malapit nang dumating. Almost right at your doorstep. Nariyan na. At pag narinig natin ang ganong klaseng mensahe, ano dapat sa tingin ninyo ang ating tugon sa ganong klaseng mensahe? Alam nyo ano ang dapat na tugon natin dyan? Kung alam natin na babalik na uli ang ating Panginoong Jesus, ang tugon dyan ay dapat ano? Magsisi. Magsisi. Kung titingnan ninyo ang unang mensahe ni Jesus sa kanyang ministeryo, ay dito makikita natin sa Mateo chapter 4 verse 17. Ang sabi riyan, mula noon nagsimulang mangaral si Jesus at ang unang mensahe niya ay ito. Sinabi niya, magsisi kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng langit. Ito yung pinakaunang mensahe na inihayag ni Jesus. Ito rin yung pinakaunang mensahe na inihayag ni Juan Bautista. At ito rin ang iniutos ni Jesus sa kanyang mga disipulo na dapat nilang ipangaral, na dapat nilang ihayag. Mangagsisi kayo. Ang paghahari ng Diyos ay nalalapit na. Alam po ninyo, wala akong masama kung alam natin na ang ating Diyos ay isang mabait at mapagmahal na Diyos. Sa wikang Ingles, He is a gracious God, di ba? Kung alam mo ngang ang ating Diyos ay isang gracious God or isang Diyos na mapagmahal, alam nyo, yung ganong katotohanan ay walang kabuluhan sa iyo kung ikaw ay hindi umabot sa punto ng pagsisisi. Nakuha niyo yung ibig sabihin? It is one thing to know, no, isang bagay na malaman mo na ikaw ay mahal ng Diyos. Isang bagay yon. Pero isa ring ibang bagay din yung ikaw na alam mo at ikaw ay nagsisisi. Tandaan ninyo na malaman nyo ang katotohanan
na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, kung ito ay alam mo sa iyong utak at hindi umabot dito sa puso, wala hong katuturan yan. Wala hong kwenta. Head knowledge lang yan. Tandaan ninyo, knowing God in your head does not translate into your salvation. Hindi ho yan pwedeng sabihin mo, porket alam mo na ikaw ay maliligtas ni Jesus, ang ibig sabihin yan ay ligtas ka na. Hindi. Dapat ay makikita ito sa buhay mo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagsisisi. Alam po ninyo, ako ay nalulungkot kapag naririnig ko ang mga mangangaral ng salita ng Diyos na hindi ito pinangangaral. Na hindi nila inihahayag sa mga tao na kailangan nilang magsisi. Marami pong mangangaral ngayon na ang ginagawa ay gusto nilang mangaral ng mga bagay-bagay na kung saan ay gustong pakinggan ng mga tao. Di ba? I'm sure na kapag ikaw ay sinabihan na makasalanan ka, dapat kang magsisi, ayaw pakinggan yan ng tao eh. Pero kung ang isang tao ay tinawag talaga ng Diyos, pag nalaman niya na siya ay makasalanan at hindi niya mailigtas ang kanyang sarili, sigurado yan, magsisisi yan. Magsisisi yan. Pero yun nga ang nakakalungkot. Maraming mga mensahero ngayon na masasabi ko ay hindi naman talaga tunay na mensahero, na ibinibigay lamang ang salita ng Diyos na partial, hindi kompleto. Mahilig silang magbigay ng mga messages like God's overflowing love and grace, about health, wealth, and prosperity. Pero kung titingnan nyo sa mensahe nila, napakakaunti o minsan wala pa nga yung patungkol saan? Sa pagsisisi, sa consequence ng kasalanan, patungkol sa impyerno, o di kaya'y sa katuwiran o katarungan ng Diyos. Bihira mong marinig sa kanila yan. Alam niyo kung bakit ayaw nilang i-share yung mga ganong pangangaral? Dahil sa kanilang palagay na kapag yun daw ay narinig ng tao, ay hindi na pupunta sa kanilang iglesia. Offensive daw eh. But you know what? Ang responsibilidad ng isang mangangaral ng salita ng Diyos ay ipresenta ng buong buo ang ebanghelyo ng Diyos. Alam nyo, yan ang warning ni Pablo kay Timoteo. Sabi niya, darating ang panahon na kung saan ay ang mga mangangaral ay kikilitiin daw yung mga tenga ng mga taong gustong magpakiliti ng kanilang tenga. Naintindihan niyo ba yun? No? Na darating daw darating ang panahon na kung saan yung mga tao, kaya sila pumupunta sa iglesia ay para ma-entertain. No? To make themselves feel good. At may mga preachers, may mga mangangaral na yun ang intention nila. Na kung saan ay magkaroon ka ng magandang pakiramdam sa iyong sarili. Kilala niyo ho ba si C.H. Spurgeon? May papakita ako sa inyo dyan. No? Ito yung sabi ni C.H. Spurgeon. Sa wikang Ingles, ang sabi niya, "A time will come when instead of shepherds feeding the sheep, the church will have clowns entertaining the goats." Alam po ninyo, si Charles Spurgeon, nung mga panahon na yon, nakikita na niya ang problema ng kanilang iglesia. Meron parang downward spiral na tendency na papunta doon sa maling katuruan. Nakikita na ni Spurgeon yun, nung mga panahon na yon, kung ano ang pwedeng mangyari sa future. At yun nga ay nangyayari na sa ating panahon. Alam po ninyo, si Spurgeon, noong mga panahon na yon, ay parati niyang nilalabanan ang mga maling doktrina na gustong ipasok sa kanyang iglesia. Parati niyang nilalabanan yon. At yun po ang kadahilanan kung bakit siya ay umalis doon sa kanyang iglesia na pinagsilbihan ng 38 taon. Alam niyo, si Spurgeon, ayaw niyang humiwalay. Ayaw niyang i-divide yung church. No?
pero hindi kayang tanggapin ng kanyang konsyensya. Na siya ay sumang-ayon doon sa maling katuruan ng mga huwad na mga ngaral na sa mga panahon na iyon ay nasa kanilang iglesia. Kaya kung titingnan ninyo sa pangalawang Timoteo, chapter 4, verse 1 and 2, ang sabi ulit dito ni Pablo kay Timoteo, inuutusan kita sa harap ng Diyos at sa harapan ng Panginoong Hesukristo na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay na sa kanyang pagpapakita at paghahari. Ipangaral mo ang salita. Maging handa ka sa mabuting panahon o sa hindi mabuting panahon. Manumbat ka, magsaway ka, manghikayat kang may katapatan at pagtuturo. Ang specific instruction ni Pablo kay Timothy ay ano? Ipangaral mo ang salita. Ano ang sabi niya? Ipangaral mo ang salita ng Diyos, hindi ang iyong buhay o yung iyong personal na buhay o yung iyong personal na eksperyensya. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita. Alam nyo, kung nandito ako at ang isineshare ko sa inyo parati ay yung mga experiences ko sa buhay, kanino mapupunta ang glory? Sa akin, hindi sa ating Diyos. Alam po ninyo, ang responsibilidad ng isang mangangaral o tagahayag ng salita o mangangaral ng salita ng Diyos ay ano? Ihayag yung kanyang salita. Yun lamang po. Yun ang responsibilidad ng isang preacher, ng isang mangangaral. Hindi po namin responsibilidad na kayo ay parating patawanin o yung sinasabi nating ma-entertain o kaya ay maging masaya parati dahil kayo ay natutuwa dun sa aking mga jokes o sa aking mga kwento. Hindi po yan ang layunin namin. Ang layunin namin bilang mga ngaral ng salita ng Diyos ay ihayag ang salita ng Diyos. Mga kapatid ko, alam nyo, kapag kayo ay umalis dito at ang feeling ninyo ay parang napakabigat ng inyong kalooban dahil kayo ay nagkaroon ng pakiramdam na kayo ay guilty at makasalanan at kailangan magsisi, isa lang ang ibig sabihin niyan. Naging tapat kami sa pangangaral namin ng salita ng Diyos. Pero kung kayo ay lumabas dito, na patuloy pa rin sa kasalanan at ang pakiramdam mo pa sa sarili mo ay maayos at tuwang-tuwa ka, na-bless ka dun sa message, isa lang ang ibig sabihin din nun. Malamang may mali dun sa tinuturo ko. Pero kung tama na ang tinuturo at nandito pa rin kayo, kasi ito po, alam nyo na ang salita ng Diyos, dalawa lang ang pwedeng puntahan yan. Kung tama ang pagpapahayag at pagtuturo, dalawa lang ang pwedeng puntahan yan. It's either you stay or you go away. Kasi kung naintindihan mo, kung naihayag ang salita ng Diyos ng tama at naintindihan mo na ikaw ay makasalanan, sigurado yan, magsisisi ka at mananatili ka. Pero kung ikaw ay nasaktan o na-offend ang iyong ego, na sabi mo, ay puro na lang ganun ang itinuturo dito. I don't feel good, no, dito sa church na ito. Anong gagawin mo? Aalis ka na lang. Pero merong iba dyan, siguro dahil sa napakakapal na nung kalyo doon sa puso, hindi na rin tinatamaan ng salita ng Diyos. Nananatili pa rin. Parang baliwala na, wala nang epekto ang salita ng Diyos sa kanya. Panalangin ko sana ay hindi ganun. Dahil alam po ninyo, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang sabi ni Jesus sa ang sabi ng Biblia sa Hebreo 4:12, ang salita daw ng Diyos ay tumatagos, di ba? Sa ating puso at kaluluwa, sa ating mga buto at kasukasuan. Tumatagos yan. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Roma chapter 1 verse 16, sabi rin niya rito, ito ay sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo patungkol kay Kristo. Tapos ano sabi niya sumunod? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Ang ebanghelyo,
ang salita ng Diyos. Hindi yung mga ngaral, hindi rin yung iglesia o kung anumang evangelistic event na meron ka, hindi po yun. Ang sabi ni Pablo, ang sabi ng Biblia, yung ebanghelyo, yung salita ng Diyos, ang siyang may kapangyarihan para iligtas ang mga sumasampalataya. Ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Kaya nga napaka-importante na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Di ba? Naalala ko isang beses, inimbitahan ako mag-preach sa isang retreat. No? At binigyan ako ng kopya ng audio messages na gagamitin nilang sessions dito sa retreat na to. At ang sabi nung kausap ko, pumili ako ng 2 sessions doon at yun daw ang i-share ko. So nung aking pinakinggan yung kanyang audio message, yung mga audio messages niya, doon sa pinakaunang message pa lang, nabigla na ako. Simula doon sa umpisa hanggang sa siya ay mag-closing prayer, ni isang verse, wala siyang ibinigay. Ni isang bersikulo sa Biblia, wala siyang ibinigay. Pagdating pa lang dun sa pangalawang session, at saka siya may ibinigay, na sa tingin ko ay hindi dadami sa 2 verse. No? That is the most, 2 verse. Alam nyo, pag ganung klase ang iyong preaching, na wala kang verse na ibinibigay, hindi ka preacher. Narinig ko yung mga binigay niya lang doon, yung mga personal experiences niya . Sabi ko, how can I preach his experiences? Hindi ko naman experiences yan. Paano ko maipipreach yan? Kaya hindi na ako nag-preach doon sa retreat na yun. Hindi yan hindi yan preaching. I would rather call that parang isang speaker na nagko-conduct ng seminar. Na nagkataon, ginamit lang niya yung 2 verse na yon as a source of or a point of reference dun sa kanyang sinasabi. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia na preach the word o ipangaral ang salita. Kung titingnan nyo dito sa Roma chapter 10, verse 17, ang sabi riyan, kaya nga, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig at ang pakikinig ay mula sa salita ng Diyos. Kung ang pakikinig ay kung ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay galing sa salita ng Diyos, tapos hindi mo inihahayag o ipinapangaral ang salita ng Diyos, paano ka darating dun sa punto na yung tao ay mananampalataya? Di ba? Therefore, kailangan mong ihayag o ipangaral ang salita ng Diyos. Kung tayo ay tunay na naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, di dapat lamang na ito ay ating pinagsusumikapan at pinagsusumikapan na pag-aralan. Di ba? You have to diligently study the Word of God. Kung talagang naniniwala ka na ito ay salita ng Diyos, dapat ay binibigyan mo ng panahon na pag-aralan ito. Pero bakit mas madalas ay iba't ibang mga bagay ang ginagawa natin? Madalas ay nasa harapan tayo ng TV. Madalas ay nasa mall tayo kasi tag-init ngayon, masarap, malamig sa mall, di ba? Tumitingin ng mga sale. O di kaya ay kung ano-anong pinagagawa natin. Matanong ko nga kayo, gaano ba kadalas kayo mag-aral ng salita ng Diyos? Sa isang araw, ilang oras ba o ilang minuto ang naibibigay ninyo sa pag-aaral? 15 minutos? 10 minutos? 2 minuto? O baka once a week lang? Kung sinasabi natin na ang Biblia ay ang salita ng Diyos at may kapangyarihan ito, di ba dapat lang na ito ay ating pinag-aaralan?
Paano mo maihahayag yan kung hindi mo alam kung ano ang dapat mong ihayag? Kasi hindi ka nag-aaral. Para malaman mo kung ano ang ihahayag mo, pag-aralan mo. Tama ba? Balik tayo dun sa verse 8, no? Sa Mateo chapter 10, verse 8. Dun sa bandang huli, ang sabi ni Jesus, ang tinanggap ninyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad. Alam nyo, nung sinugo ni Jesus yung 12, binigyan ni Jesus itong mga disipulo niya ng kapangyarihan. Kapangyarihan para ano? Makapaghayag ng kanyang salita, kapangyarihan na makapagpagaling ng may sakit, at magpalayas ng demonyo. Alam nyo, kung ang gawin ng mga disipulo, maningil sa mga milagro o itong ministeryo na kanilang ginagawa, sigurado ako, yayaman sila. Di ba? Marami ang gumagawa ng ganun ngayon na ginagamit ang relihiyon, ginagamit ang ministeryo upang sila ay yumaman. Pero ano ang sinabi ni Jesus sa kanila? Huwag kayong hihingi ng bayad. Di ba? May sinabi si Jesus sa Biblia na it is better to receive, it's better to give than to receive. Di ba? Kaya sabi rito ni Jesus sa kanila, huwag kayong maningil. Huwag kayong maningil. Pero makikita natin mamaya sa verse 10, later on, sasabihin ni Jesus sa kanila na sila ay pwedeng tumanggap. Pero huwag silang maningil. Pero sila ay pwedeng tumanggap. No? Tingnan natin yan dun sa ating pinakahuling punto. Humayo at walang dapat baunin. Ano ang sabi ni Jesus sa Mateo chapter 10, verse 9 and 10? Ito yung sabi niya, huwag kayong magbaon ng ginto o pilak o tanso man sa inyong mga pamigkis. Huwag kayong magbaon ng bayong sa inyong paglalakbay o ng 2 balabal o panyapak o ng tungkod man sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Anong utos ni Jesus? Huwag silang, basically parang sinasabi ni Jesus, huwag kayong magdala ng pera. No? Huwag kayong magdala ng ginto, ng pilak, ng, ano pa yun? Tanso. Di ba? Yun ang utos ni Jesus. Alam niyo, every time na pag lalabas yung aking mga anak, parati kong tinatanong, may dala ba kayong pera? Ayoko kasing lumabas sila na walang pera. Mahirap kasing lumabas na walang pera. Kasi madalas nangyayari sa akin yan. Hindi ako binibigyan ng baon. Hindi, actually, madalas ay nakakalimutan kong humingi ng pera. Di ba? Mahirap pag wala kang pera, pag ikaw ay nasa labas. Pero ang sabi ni Jesus, ang utos ni Jesus sa kanila, ay huwag silang magdala ng ginto, pilak, o tanso man. Sa mga panahon yun yung kanilang pera. Kung may bibilhin sila, yun ang kanilang ginagamit. No? So kung titingnan ninyo, eto pakinggan nyo akong maigi. Doon sa verse 8, kanina, ang sabi ni Jesus na huwag silang maningil. Okay? Di ba? Huwag silang maningil. Tapos pagdating ng verse 9 at saka verse 10, wala kang dadalhing baon. O anong mangyayari sa iyo pag gano'n? Hindi ka pwedeng humingi. Tapos hindi ka pinadalhan ng baon. Ano ang pwedeng mangyari sa iyo? Will you survive on that mission? Siyempre hindi. Pero bakit iniutos yan? O bakit ibinigay yan ni Jesus? O bakit yan iniutos ni Jesus sa kanila? Sa tingin nyo bakit? 2 kadahilanan. Una ay ito. Upang sila ay turuang umasa sa Diyos lamang. Tandaan ninyo muna na itong misyon na ito ay maigsi lang. Di ba? Sabi ko nga, limited commission. Hindi ito yung Great Commission. Limitado lang sa mga Hudyo. Okay? That is one. Ano pa? Parang ano lang to Ang ginawa ni Jesus ay, kumbaga ay parang naging on-the-job training nitong mga disipulo na to. Na kung saan ay pwede nilang ma-practice
yung kanilang mga natutunan kay Hesukristo. Pero alam nyo, kahit sabihin natin itong misyon ay napakaigsi lang, kung ikaw ay walang dalang baon, papunta sa labas ng kung ilang linggo, maaring buwan pa, hindi po madali ito. Ito ay napakahirap. Pero alam nyo, mga kapatid ko, dito ngayon masusubukan ni Jesus yung mga disipulo niya. Kung naintindihan ba nila talaga yung kanyang mga itinuturo. This is where faith kicks in. Dito natin makikita kung itong mga disipulo na ito ay tunay na naniniwala at nananampalataya kay Kristo Jesus. Pero mga kapatid ko, huwag nyo sanang masamain yung aking sinabi. No? O kaya ma-misinterpret ninyo yung aking sinabi. Hindi ko sinasabi na ang isang misyonaryo, yung missionary or isang pastor, na hindi siya pwedeng mangalap ng supporters para sa kanyang misyon. Hindi po yan ang aking sinasabi. Ang aking lamang pong sinasabi, para dito sa misyon na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo, na kung saan ay napakaigsi lang, tinest ng ating Panginoon yung pananampalataya nitong mga disipulo na ito. Kasi kung titignan ninyo, sa bandang katapusan, sa bandang dulo ng ministeryo ni Jesus dito sa mundo, iba na ang utos ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Kung titingnan ninyo dito sa Lucas 22, verse 35 and 36, ang sabi rito, at sinabi niya sa kanila, nang kayo'y suguin ko na walang supot na salapi at supot ng pagkain at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anuman? At kanilang sinabi, hindi. Sa verse 36, at sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito. At gayon din ang supot ng pagkain. At ang wala ay ipagbili niya ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sa pagtatapos ng ministeryo ni Jesus dito sa mundo, iba na ang naging utos niya sa kanyang mga disipulo. This time around kasi, paalis na si Jesus. Maiiwan na silang mag-isa. Na kung saan ay haharapin nila ng kanilang sarili-sarili at nawala si Jesus ang mga problema, ang mga oposisyon, ang mga pang-aapi o pang-aaba ng mga ibang Hudyo sa kanila. At dahil diyan, kailangan nilang maghanda. Kaya ang sinasabi ni Jesus sa kanila ngayon, kailangan magdala na kayo ng baon. Dahil matindi ang giyera. Kaya nga sabi niya, ibenta ang balabal at bumili ng tabak. Dahil ito ay giyera. At tignan natin pa ang isang kadahilanan, yung pinakahuli. Dahil ang sabi ni Jesus, kung bakit humayo kayo at wala kayong dapat baunin, ang sabi niya, ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. O di kaya karapat-dapat sa kanyang tatanggapin, whatever it is. Whether money or meat or pagkain or what. No? Alam po ninyo, ang ating Diyos ay isang Diyos na maayos, balansyado. Sinisigurado niya na pagka mayroong demand, sisiguraduhin niyang meron ding supply. No? At itong mga supplies na ito ay may panggagalingan upang suportahan ang kanyang mga alagad o yung kanyang mga ministers. Alam po ninyo, hindi lamang itinuturo ni Jesus sa kanyang mga disipulo na umasa sa Diyos para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Itinuturo din ni Jesus sa kanyang mga tagasunod at binibigyan sila ng oportunidad dun sa mga tumatanggap
o nakikinabang sa mga ministries na ito na kanilang ma-practice o magamit itong gift of giving. Na kanilang ma-exercise itong pagbibigay sa mga ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Kung titignan ninyo ang unang Korinto, chapter 9, unang Korinto, chapter 9, verse 9 to 14, ang sabi riyan, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. Ang mga baka, baga ay iniingatan ng Diyos. O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin ito sinulat. Sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa, at ang gumigiik ay sa pag-asa na makakabahagi. Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay, upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana? Gayon din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dito sa binasa natin na medyo mahaba, kung naintindihan niyo ito, ang sinasabi po rito, tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad ni Kristo Jesus, bilang mga nakinabang doon sa ministeryo ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay inaasahan ng Diyos na magbigay doon sa mga taong nagsisikap na ipalaganap ang salita ng Diyos. Alam nyo ba na inilalagay ito sa ating mga balikat na tayo dapat ay magbigay doon sa mga mangangaral ng ating Panginoong Jesus? Alam po ninyo, si Pablo rito, hindi naman siya nanghihingi. Dahil hindi naman niya kailangang humingi eh. Kaya naman niyang isupport ang kanyang sarili. Tandaan nyo, siya ay may negosyo. Ano yung negosyo niya? Tent making, di ba? Meron siyang tent making business. Doon siya nakakakuha ng kanyang suporta. Pero kung may magbibigay, bakit hindi niya tatanggapin? Pero ang gusto niyang ipunto rito sa mga mananampalataya sa Korinto ay yung obligasyon nila na magbigay at tumulong doon sa mga taong nangangaral sa kanila. Meron akong gustong i-share sa inyo na maigsing istorya lang. Yung iba sa inyo baka alam na itong istorya na to. Narinig nyo na ba yung kwento patungkol sa contest na kung saan ay papaiyakin yung kalabaw? Alam nyo ba yon? Ha? Hindi ko pa kinikwento, tumatawa na kayo. Alam nyo ba yon yung kwento nung yung contest na kung paano paiyakin yung kalabaw? Sa mga pastor, yung mga pastor, doon nanggaling yung kwento na yun. So ito yung kwento. Doon sa yung contest, basically, kung sino ang makapagpaiyak doon sa kalabaw, siya yung panalo. May 3 participants. No? Una, isang Amerikano na psychologist. Nilapitan niyo yung kalabaw. No? Harapan sila face to face. At dahil siya isang psychologist, so sinusubukan niya ng mga mind tricks. No? Pwede yung parang reverse psychology o yung hypnotism. Hindi niya napaiyak yung kalabaw. Sad to say. So, umalis siya. Yung pangalawa ay isang Chinese na martial artist. No? So, karatista. So, ang ginawa niya, sinuntok niya, tinadyakan niya, no, binalibag niya, hindi pa rin umiyak yung kalabaw. Hanggang sa dumating itong Pilipinong
pastor. At ano ang ginawa nitong Pilipinong pastor? Lumapit siya dun sa kalabaw. At may binulong siya. Alam niyo anong ginawa nung kalabaw? Abay naglulupasay sa kakaiyak. Napaiyak talaga itong kalabaw na to. Siguro ang nasa isip niyo ngayon, ano kaya ang sinabi nitong pastor na ito at napaiyak yung kalabaw na iyan? Alam niyo anong sinabi niya? Sinabi niya yung kanyang, kung magkano yung kanyang sweldo. Nung narinig ng kalabaw, naawa yung kalabaw, kaya umiyak. Sa liit ng sweldo na tinatanggap ng pastor na ito. Doon natawa tayo doon sa istorya na yon. Pero alam po ninyo, lalo na doon sa mga pastor na nasa probinsya, pag narinig mo yung kanilang kabuhayan, maiiyak ka talaga. Yung mga pastor na nandito sa syudad, katulad namin, iba yung lifestyle Iba yung pamumuhay kasi self-supporting naman ang karamihan sa amin. Pero pag pumunta ka sa probinsya at makita mo yung mga pastor doon, na yung iba sa kanila ay tumatanggap lamang ng 3,000 sa isang buwan at papakainin nila yung kanilang 4 o 5 anak, minsan sila mismo ay hindi na kumakain. Yung 3,000 kada buwan na yon ay hindi pa galing dun sa iglesia nila. Kasi mahirap daw yung iglesia nila, mahirap yung mga miyembro, kaya walang nagbibigay. So galing pa sa mga tao sa labas yon, no, yung mga ibang gustong mag-support, ang nagbibigay sa kanila. Yung nga lang kakaunti. Kaya yung iba sa kanila ay meron pang trabaho, pagka hindi sila nagba-Bible study, yung iba, nagiging pedicab driver para kumita ng konting pera, pandagdag dun sa kanilang pangkain. Nakakaawa. Nakakaawa. Pero alam ninyo, ang paniniwala ko ay ganito. Kahit sabihin mo yung iglesia na yan ay mahirap, kahit sabihin mo yung mga miyembro ay mahihirap, kung naiintindihan lang nila itong katotohanan na ito, itong utos na ito, itong responsibilidad na ito, I am sure, nakakasiguro ako, hindi magugutom yung pastor na yan at yung pamilya niya. Sa tingin ko kasi, hindi nila naiintindihan Simple lang ang buhay ng pastor doon. Wala ngang cellphone walang laptop Bible lang ang hawak nila. Para sa kanila, yung makakain lang sila ng 3 beses sa isang araw, okay na yun At merong masisilungan, okay na yun. Pero kinukulang pa rin. Kasi bakit? Hindi nila naintindihan yung katotohanan. Hindi nila naintindihan itong responsibilidad nila na ito. Last week nga, sabi ng asawa ko sa akin, sweetheart, may nagbigay sa iyo ng pera. Usually kasi pag may nagbibigay, honestly, hindi ko tinatanggap. Pero ito, dinaan sa office, sa tight box yata. Pero later on, minsan kasi parang nagiging pride kung bakit hindi ko tinatanggap. Sabi ko, hindi ko naman kailangan yan Pero lately, tumatanggap na ako. Hindi. Pero hindi, ito, yung sabi nung asawa ko, si Tart may nagbigay siya ng pera. Sabi ko, talaga, wow naman. Sabi ko, magkano? Sabi niya, 50. Sabi ko, alam nyo, siguro yung iba sa inyo nag-isip, baka na-offend ako or what. Sabi, hindi. Actually, natuwa ako, muntik na ako mapaiyak Hindi, hindi sa inis Napaiyak dahil, nakikita ko, naiintindihan nung mga miyembro ko, kung ano ang responsibilidad nila sa kanilang pastor, sa kanilang iglesia. Alam naman siguro nung nagbigay na hindi ko naman talaga kailangan Di ba? Yung 50. But I think that person wants to exercise, yung obligation o yung responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya, mga kapatid ko, itong mga katotohanan na na-share ko sa inyo,
napaka-importante. Sana ay naalala nyo. Sana hindi yung kalabaw ang naalala nyo, ha? Kaya ang ginawa ko nga, sabi ko dapat i-recap ko kasi baka yung kalabaw lang ang maalala nyo. No? Alam nyo, napakaraming katotohanan ng ating natutunan dito. Una, sinugo ni Jesus yung 12 para humayo at puntahan ang nawawalang tupa sa sambahayan ng Israel. Nakita natin kung gaano ka-focus at gaano ka-organize ang ating Panginoon sa kanyang ministeryo. Ano ang unang ginawa niya? Bago niya sinugo ang kanyang mga disipulo, anong ginawa niya? Tinuruan niya muna ito. Pinangaralan niya muna ito. Bago pa niya sila sinugo o pinahayo. At ang unang pinapunta niya ay itong mga naliligaw na tupa sa sambahayan ng Israel. And eventually, sa pagtatapos ng ministeryo ni Jesus, inutos niya na sila ay pumunta sa buong bansa. Diba? Kaya umabot sa atin ang Ebanghelyo ng Diyos. Ano yung sumunod? Humayo at mangaral. Alam po ninyo, kung naalala ninyo na ang sabi ko, bago pa man din tayo gumawa ng iba't ibang ministeryo katulad ng pagpapagaling sa mga may sakit o pagpapalayas ng demonyo, ano ang pinakauna? Ipangaral ang kanyang salita. Dahil kung wala yung salita, kung ano man yung ginagawa mong ministeryo, yun po ay walang kabuluhan. Dapat ang ministeryo na ginagawa natin ay naaayon sa salita ng Diyos at sa layunin ng Diyos. At kung ikaw ay mayroong ihahayag, siguraduhin mo lang na ang ihahayag mo ay ang salita ng Diyos. Siguraduhin mo rin na pag inihayag mo ang salita ng Diyos, ito ay tama at hindi puro haka-haka lamang. At yung pinakahuli, humayo at walang dapat baunin. Tandaan po sana natin na ang responsibilidad ng Diyos ay ibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Pero tandaan ninyo, meron din tayong responsibilidad. Ano naman yun? Na tayo dapat din ay magbigay dun sa mga ministro o yung mga mangangaral ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag po ba yun? Sige, tayo po ay magsitayo at manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami pong muli ay nagpapasalamat dito sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Napakaraming katotohanan na aming natutunan sa hapong ito. Ang panalangin ko po lamang, Panginoon, na kung anuman po sana yung mga katotohanan na inihayag nyo sa amin, sana po ay maging totoo ito sa aming mga buhay. Na kung sakali pong ito ay aming nakakalimutan, ay ipaalala nyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Tunay nga na kayo ay Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat dito sa inyong salita, na tunay nga na ito ay punong-puno hindi lang ng katotohanan, kundi ng mga aral para sa aming pang-araw-araw na buhay. Sana po ang aking mga kapatid na nandirito ngayon ay magiging tapat po sa kanilang pag-aaral ng inyong salita. Maging tapat din po sa kanilang pagsunod sa inyong mga kautusan. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.